diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Hindi mo sukat akalain. Bago ko simulan ng kwento, magpapasalamat muna ako sa mga members ko na sina Jeda Grace Cardinal, Zanzen Yusue, Castro Melchor, Chan Chan Channel, Ma'am Jutesa Moore, at isama na rin natin si Ma'am Maricar Pastrana. Maraming salamat din sa araw-araw na taga-subaybay natin. Mag-iingat po kayo palagi. Magandang araw po sa lahat. Ito pong karanasang ito ay nangyari sa lugar namin way back 1997. Sa mga panahon po na ito ay isang magsasaka ang aking tatay. Ang nanay ko naman ay nagbebenta ng mga isda sa iba't ibang parte ng aming bayan tuwing umaga. At ako naman ay estudyante pa lamang. Dalawa lang po kaming kanilang anak at yung kuya ko ay nasa 25 anyos na nung time na to at nagtatrabaho. Ako naman ay 21. Nag-aaral pa kasi pahinto-hinto ako noon. Payak at tahimik ang buhay namin. Hindi man kami mayaman, pero kontento na kami sa kung ano lang ang meron. Kahit kabuti lang ang ulam, ay ayos na sa amin. Buwan ng Agosto, taong 1997. Isang gabi, bandang alas 9, ay lumabas ako ng aking kwarto nang dahil sa maalinsangan. Sabi ko naman sa isip ko, bakit ganoon? Medyo umaambon sa mga sandaling ito. Kaya naman nakapagtataka. Pagkarating ko sa kusina, ay agad ako nagilamos. Nilagyan ko rin ng tubig ang aking mga braso at leeg nang sa ganun ay matanggal ang aking mga pawis. At habang ginagawa ko ito, ay nadidinig kong nagsasalita si kuya sa loob ng kanyang kwarto. Malapit kasi ito sa kusina at wala pong kisame ang aming bahay. Kaya kung magsasalita ka man, ay madidinig kasi iba't ibang parte ng aming bahay. Sa aking pagtataka ay lumapit ako sa tapat ng kanyang kwarto at tamang-tama din na nakabukas ito. Binuksan ko ito at nakita ko siyang hindi mapakali. Pero nakapikit po ang kanyang mga mata. Yung nakasinding kasera naman sa kanyang mesa ay nakalimutan pa niyang patayin at yung bintana ay nakabukas pa. Nilapitan ko ito at napagtanto ko na nakapikit nga ang kanyang mga mata. Mukhang nananaginip ito ng masama. Sinubukan ko siyang gisingin pero nahirapan ako. Makalipas ang higit 10 minuto ay kumuha ko ng malamig na tubig sa kusina. At sabi ko, bubuhusan ko ito para magising. Kasi baka bangungutin po ito at hindi na magising. Binuhusan ko nga ito at makalipas ang ilang segundo ay nagising siya. Nagulat po ito at tumingin sa akin at tila ba nagtataka kung bakit ko yun ginawa sa kanya. Dito ko na sinabi kung bakit ko ginawang bagay nito at agad naman niyang naiintindihan. Ang sama ng aking panaginip, tol. Nakakahilakbot. Sabi niya. Bakit? Ano yon? Tanong ko naman
Kinuha daw ang aking kasintahan ng prusahan at ang aming anak. Patawang sabi ni Kuya at tumawa din ako sa mga sandaling ito. Kasi nasa 2 buwan pa lamang ang relasyon nila ng kanyang kasintahan na tawagin nating Ate Linda. Ang pangit ng panaginip ko, pero parang totoo. Hindi ko alam kung bakit nila kinuha si Linda. Para bang ayaw nila kaming magkatuluyan. Dagdag pa ni Kuya. Panaginip lang yan. Hindi yan mangyayari. Mas mabuti siguro na huwag ka munang matulog. Sagot ko naman sa kanya. Dito ka nalang matulog sa kwarto ko. Sagot naman niya. At ito po ang unang pagkakataon na nagsabi siya ng ganito sa akin. Wala namang problema kasi pareho din naman kaming lalaki. Bandang 10:00 ay nakatulog ito. Ako naman ay gising pa at binabantayan ko ang kanyang kilos. Kasi baka maulit ang nangyari sa kanya at mahihirapan ulit ako. Bandang 11:00 ay nakatulog ako nang hindi ko namalayan nang dahil puyat na ako. At pagpatak ng madaling araw ay nagising naman ako ng walang dahilan. At pagkatingin ko sa paligid ng kwarto ay nakita ko si Kuya na nakatayo sa tapat ng bintana. Sabi ko, "Hoy Kuya, anong ginagawa mo dyan?" At agad siyang lumingon. Sabay senyas na wag daw akong maingay. Nakita ko rin na meron siyang hawak na itak. Medyo madilim po sa mga sandaling ito. Pero yung liwanag ng gasera sa kwarto ng aming mga magulang sa kabila ay tumatama sa bubong ng aming kwarto. Kaya naman medyo may liwanag kahit papaano. Bumangon ako at lumapit sa kanya. "Kuya, ano yon? Bakit may hawak ang itak? At saka, ano yung nasa kaliwang kamay mo?" Tanong ko sa kanya at ipinakita naman niya sa akin. Meron po siyang hawak na asin at dito na ako nagtaka sa kanya. "Ba't may hawak ang mga ganito?" Tanong ko. May narinig akong tiktik. Mahigit kalahating oras siyang tumunog. Kakahinto lang niya. Sagot niya. "Saan? Baka ibon lang yan." Sabi ko naman at agad naman siyang umiling. Malakas ang kutob ko. "Hindi to ibon." Sagot niya. "Gisingin ko si nanay at tatay." Tanong ko pa at nagsabi ito na huwag ko nang istorboy ng 2 matanda kasi nagpapahinga ng mga ito at gigising na rin maya-maya lang nang dahil meron silang mga trabaho. Lumipas lang mahigit 20 minuto ay wala kaming narinig. Kaya naman sinara namin ang bintana at sabi ni Kuya, huwag na daw kaming bumalik sa pagtulog. "Kuya, kung aswang yung narinig mo, sino naman ang aaswangin niya dito? Wala naman siyang kakainin sa atin. Malaki na tayo at makunat na yung mga balat natin." Pabirong sabi ko sa kanya. Nakita ko naman siyang umiti at umiling sa akin. Sa pagsikat nga ng araw ay sinabi namin kay nanay at tatay tungkol dito. Pati na yung mga napanaginipan ni Kuya. Sabi naman ni nanay, baka nang dahil sa patay na patay si Kuya kay Ate Linda, kaya niya ito napapanaginipan. Para bang ayaw niya itong mawala sa kanya at napatawan na lamang kaming lahat habang kumakain ng agahan. "Ipakita mo naman sa amin yung si Linda. Dalhin mo dito. Nasa tamang edad na kayo. Ipakilala mo naman sa amin." Sabi ni tatay kay Kuya. "Sige tay, pag nagkaroon siya ng oras, dadalhin ko dito." Sagot ni Kuya. Ito pong si Ate Linda ay dati niyang kasamaan sa trabaho pero sa mga panahong ito ay hindi na sila magkasama nang dahil lumipat siya ng pinagtatrabahuan.
Pero sa iisang bayan lang naman sila. Kaya tuwing hapon ay nakikita naman ng mga ito. Nagde-date kumbaga. Makikita naman namin na umibang kilos ng aking kuya na tila ba nagbago ito at hindi na masyadong sumasama sa kanyang mga barkada. Tinalikuran din niyang yosi at alak. Umiinom pa rin naman ito pero tuwing may mga okasyon lang. At nagustuhan ito ng aking mga magulang. Kaya gusto nilang makita si Ate Linda. Makalipas ang isang buwan, isang hapon, ay dumating sila sa bahay. Si nanay at tatay ay agad na naghanda ng hapunan at nagkatay talaga sila ng 2 manok para kay Ate Linda. Nagluto kami ng 2 putahe. Ito pong si Ate Linda ay talagang maganda, Sir Chris. Mistisa at maputi. Sa unang tingin, parang anak mayaman. Halos walang marka o galos ang kanyang mukha. Napakakinis at medyo namumula-mula pa. Hindi na ako magtataka kung bakit nagbago at patay na patay si kuya sa kanya. Maliban dito ay napakabait pa. At ito siguro mga dahilan kung bakit nahulog si kuya sa kanya. Pagkatapos namin kumain ng hapunan ay nagkwentuhan kaming lahat. At bandang 7:00 ay hinatid namin si Ate Linda sa bayan kasi uuwi na ito. Kami po ni kuya naghatid sa kanya. Nang makasakay na si Ate Linda ay tumungo pa kami ni kuya sa karinderya ng kanyang kaibigan kasi tinawag niya kami. Pagkarating namin doon, grabe tong kumpare ko. Magaling pumili. Sabi ng kaibigan ni kuya at niyaya niya itong mag-inuman. At sabi naman ni kuya sa akin, 1 bote lang at agad kaming babalik sa bahay. Pumayag naman ako kasi medyo maaga pa naman at hindi naman kami papagalitan sa bahay. Bandang 8:00 ay umuwi na kami. Wala nang masasakyan kaya naglakad na lamang kami. Siguro mahigit 1 kilometro din ang layo ng aming bahay mula sa bayan. Pero sanay na rin po kami sa lakaran. Madilim po ang aming dinadaanan sapagkat wala pa pong mga streetlight sa mga panahong ito. Tanging buwan lang nagbibigay liwanag sa paligid. Nakikita naman namin ang daan, Sir Chris, at may mga ilang kabahayan din sa gilid ng kalsada at meron naman silang mga ilaw. Pero isa kami sa hindi pa nakakapagpakabit ng kuryente noong mga panahong ito. Kaya ang gamit lang namin noon ay gasera. Hindi pa namin kasi kaya. Mahirap lang po kami noon pero sanay na po kami nang walang kuryente. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad ay biglang napahinto si kuya at nagsabi na hilong-hilo daw ito. Para bang matutumba siya. Agad akong lumapit sa kanya at nagtanong kung ano pang kanyang nararamdaman. 1 bote lang naman ang kanyang nainom na alak at malabo na mahihilo siya ng ganon. Napahinto naman kami sa ilalim ng isang puno na nasa gilid lang naman ng daan at dito na kami nakarinig ng paulit-ulit na tiktik. Ayon sa kanya, ito daw ang narinig niya sa bahay ng madaling araw na yun. Ganito daw talaga ang tunog. At sabi pa niya, mas mabuting magpatuloy na daw kami kasi kinukutuban na siya ng masama. Nakita ko rin na habang naglalakad kami, ay palagi niyang pinipikit ang kanyang mga mata kasi umiikot daw talagang kanyang paningin sa tuwing imumulat niya ito. Nakahawak lamang ito sa aking mga balikat para meron siyang gabay sa paglalakad. At nang marating namin ang bahay, ay agad naman siyang nagpahinga at nagtanong naman ang aming mga magulang kung anong problema. At sinabi ko naman ang nararamdaman ni kuya. Bandang 9:00 ay nilagnat po ito. Hanggang sa tumaas ng tumaas at sa sobrang init ng kanyang katawan ay napagpasya namin dalhin siya sa bahay pagamutan kahit na sobrang layo mula sa amin. Tumawag kami ng masasakyang tricycle at bumiyahe papunta doon. Si kuya naman ay nanginginig na
at nakatulog siya sa mga sandaling bumabiyahe kami. Hanggang sa sumigaw po ito at nagsabi na wag daw silang pakialaman ni Ate Linda kasi lalaban daw ito. Tila ba meron siyang kalaban sa kanyang panaginip at binabanggit niyang pangalan ng lalaking ito. Talagang kakaiba kasi sumisigaw talaga si Kuya at kahit anong gising namin sa kanya ay nakapikit pa rin siya. Sabi naman ni Tatay, mahirap ang sitwasyon namin kung ganito palagi si Kuya. Baka bangungutin daw ito nang wala sa oras at ang mas mahirap ay hindi na ito magigising. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay narating namin ang bahay paggamutan at dito na nagsabing driver na meron daw siyang nakitang sumusunod sa amin sa biyahe. Ayon sa kanya, malaking ibon daw na kulay itim at nakita daw niya ito sa salamin ng kanyang motorsiklo. Nung nakita daw niya ito ay mababang lipad. Pero makalipas daw ang ilang segundo ay lumipad pa itaas at hindi na niya nakita. Para bang sinusundan daw kami sa biyahe at kinilabutan naman kaming lahat. Naagapan naman si Kuya at unti-unting bumabang kanyang lagnat. At kinabukasan, tinanong namin siya kung ano ang kanyang mga napanaginipan at kung sino ang binabanggit niyang pangalan. Pero sabi niya, hindi niya alam kung sino ang lalaking ito. Pero malakas ang kutob niya na meron siyang kaugnayan kay Ate Linda. Nagpahinga naman si Kuya sa araw na ito at inutusan niya akong puntahan si ate para ipalam kung ano ang nangyari sa kanya. At kinahapunan nga ay dumating si ate sa bahay at kinamusta si Kuya. Dito na po nabigyan ng kasagutan ng lahat na ang lalaking binabanggit ni Kuya ay dati palang kasintahan ni Ate Linda. Patay na patay daw iyon sa kanya at gusto siyang mapangasawa. Ayaw man niya sanang sabihin sa amin to pero napilitan siya nang dahil sa napapanaginipan ito ni Kuya. Pero hindi niya alam kung paano nagagawa ng kanyang dating nobyo ang pumasok sa panaginip ni Kuya para bigyan ito ng mga sitwasyon na hindi maganda. Kaya nagpatawag kami ng albularyo at pagkarating niya ay agad niyang tinignan si Kuya at meron siya mga ginawang orasyon. Pinatakan niya ng kandila ang tubig pero hindi pa po namin sinasabi sa kanya kung ano mga nangyayari. Pero alam niya na ang dating nobyo ni Ate Linda ang nambubulabog sa amin. Kaya nagulat kami. Dagdag pa niya, hindi daw basta-basta ang kanilang lahi. May lahi daw itong aswang at may alam pa sa mga itim na kapangyarihan. Ang ganitong lahi daw ay talagang malakas at minsan lang makikita. Kaya hindi makapaniwala si Ate Linda na nagkaroon siya ng ganitong klaseng nobyo. Binigyan na lamang si Kuya ng isang medalyon, pang proteksyon. At magmula nung nagkaroon siya nito, ay hindi na siya nananaginip ng masama tuwing gabi. At naging tahimik ang buhay namin. Nalaman din namin kay Ate Linda na buntis po ito. At ito rin na nakikitang dahilan ng aming tatay kung bakit galit na galit ang kanyang dating nobyo at si Kuya ang pinagbuntungan ng galit. Ngayon po ay meron silang 2 anak at malalaki na mga pamangkin ko. Maganda na rin ang kanilang buhay. At hindi na rin po naulit ang mga karanasang ito magmula nung nagkaroon sila ng mga pangontra. Dito ko na po siguro tatapusin ang kwento, Sir Chris. Maraming salamat sa inyo. Lalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain.
magsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain.